Gala? Eto mga kababayan, pag-usapan naman natin itong si Sara Diskaya. Bakit pag Sara? Uy, sino ba mga Sara dyan? Baka may Sara dito ha? Sasabihin ko sana sa naratibo ko, bakit basta Sara? Kurap. Basta Sara, magnanakaw. Diba? Ito, Sara Diskaya natakot kay PBBM. Sumuko ka agad mga kababayan. Nako ha? At ang sabi ng kanyang abogado, hindi daw po, wala daw pong ninakaw. Ito mga to ay wala daw ghost projects. Pakinggan muna natin ang pahayag ni PBBM at bakit biglang sumuko ang babaeng ito sa mga kababayan kahit na wala pa pong kaso laban sa kanya o wala pa yung warrant of arrest laban kay Sara Diskaya. Oh. Uy, nawala na. Teka guys Eto. Po sa ating mga balita, tila meron na ring sariling countdown ang contractor na si Sara Diskaya. Ito'y dahil ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Eto na nga, buwabawi na nga pinansid pa. Ito talaga si Sir Smokey, oh. Jr. Nakatakda ng ilabas ang arrest warrant laban sa kontratista at iba pang akusado sa Ghost Project sa Davao Occidental. Kaugnay niyan, inilatag din ng Pangulo ang hakbang ng korte laban sa magkapatid na kongresista na iniimbestigahan dahil sa umano'y katiwalian. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita. Makukulong na sila. Wala silang Wait. Before Christmas, Pangulo, makukulong na wait. May nabasa ako dito. Sabi ni Ma'am Marisa Zonokawa Mix TV, yung kamag-anak ko Sara ang name, pero nagpaiba. Bakit nagpaiba ng pangalan? Pag nakakulong na ba si Bato sa ICC, tanggal na ba siya sa pagkasenador? Naku, hindi ko po alam yan kung paano ko sasagutin yan, mga kababayan. Pero mas maganda siguro, ganito na lang. Bago siya makulong sa ICC, si Bato de la Rosa, ay pag na-filean siya ng ethics complaint, tapos nagdesisyon ang ethics committee na tanggalin si de la Rosa, yun siguro. 'Di ba? Bago siya bitbitin sa ICC. At balikan natin yan sabi ni Pangulo. Makukulong na sila. Oo. Wala silang Merry Christmas. Before Christmas, makukulong na sila. Nako po. Yan ang malinaw na pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong November 13 kung saan tiniyak niya na mapapanagot ang mga individual na iniuugnay sa maanumalyang flood control projects. At ngayong araw, matapos ang halos isang Adjust na ngayon mga ka-JP Natics. So, 5 days to go. Malapit-lapit na. buwan, nagbigay ng panibagong update ang Pangulo. Giit niya, posibleng maaresto na ngayong linggo ang kontraktor na si Sara Diskaya at iba pang individual na sangkot umano sa irregularidad sa ilang proyekto kontra baha sa Davao Negros, Occidental. Davao. Inaasahan na rin nating lalabas ang warrant of arrest na ni Sara Diskaya itong linggong ito at hindi na rin magtatagal ang pag-aresto sa kanya. Una nang nag-deploy ang pambansang pulisya ng tracker teams para matunto ng kinaroroonan ni Diskaya at iba pang dawit sa anomalya. Alam nyo, maganda rin yung, di ba kahapon sabi kong ganon, mga kababayan, ay agree ako sa ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ng iba, uy, bakit kailangan sabihin? Puro, ano lang to talagang vlog lang sabing ganon. Vlog lang daw yung ginagawa ni Pangulo, mga kababayan. Alam nyo, strategy yan. Di ba? May strategy yan Minsan kasi, tayo, ipakita natin na nagtatrabaho tayo at tayo ay nakasunod sa kanila. 'Di ba? Kapag kasi alam nila na weak ka, tingin nila sa iyo weak ka, tapos ikaw ay kayang-kaya nila, tatakbuhan ka lang ng mga 'yan. Tatakbuhan ka lang nila. Pero yung ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos na nagsalita siya na mahuhuli na 'to, 'di ba, na
hindi na yan makakatakas kasi may tracker team na kami na nakaabang sa kanya kung saan siya nagtatago. Para pag lumabas yung warrant ay uhulihin na. Okay? Doon, tingin ko, natakot itong si Sara Diskaya. 'Di ba? Siyempre, uhulihin ka. Sa lahat ng pupuntahan mo, may tracker team na nakaabang sa'yo. May nagbabantay sa'yo. Parang wala ka na ring laya. Baka mamaya, madisgrasya ka pa. 'Di ba? So maganda, sumuko ka na lang. Kumbaga, nakuha ni Pangulong Bongbong Marcos yung takot ni Sara Diskaya. Kaya biglang nagpakita at sumuko sa NBI. Oh. Hindi na pinangalanan pa ng Pangulo. May mga individual na rin anya ang nagsabing susuko na sa NBI. Meron ding 8 taga-DPWH sa Davao Occidental na nagpadala na ng sulat na sila ay magsusurrender sa NBI dahil sa hinaharap. Tama, Mama Allen Arsenas. Yung nagsabing vlog-vlog lang daw ni Pangulong Bongbong Marcos. Ay, eto, may bunga. At magandang bunga. Diba? Wala pa nga yung warrant eh. Nagsumuko na. Sino ba naman di matatakot? Kayo ba hindi matatakot na sabihin sini-surveillance kayo na kayo ay may tracker team na nakasunod sa inyo? Aba, mahirap yun. Hindi ka makatulog. Diba? Oh. Nilang mga kaso. Kasunod nito, ibinalita rin ng punong ehekutibo ang karagdagang mga ari-arian na pinatawan ng freeze order ng Court of Appeals. Partikular na rito ang mga ari-arian at accounts ng isang construction firm na iniuugnay din sa flood control scandal. Sakop ng freeze order ang mga account at ari-arian ng Silver Wolves Construction Corporation at Skyyard Aviation Corporation. Pati na rin ang mga personal account at asset ng mga individual na nasangkot sa investigasyon. Kabilang ay si Congressman Eric Yap at Ayun na. May mahigit 16 billion na ang pumasok sa mga transaksyon ng Silver Wolves mula 2022 hanggang 2025. Nakaramihan ay may kaugnayan. Oy, 2022 to 2025 pa lang yun ha, Silver Wolves. Paano na lang yung panahon ni Digong Duterte? 'Di ba? Oh. Na nagsimula noon. Sa mga flood control project ng DPWH. Ang Silver Wolves Construction Corporation na binanggit ng Pangulo ay iniuugnay sa umano'y hindi tapos na flood control project sa La Union. Una nang iginiit ng Ombudsman na si Benguet Representative Eric Yap ang beneficial owner ng kumpanya. Bagaman sinabing nag-divest na siya noon. Nako, lagi na mga lusot yan. Palusot, nag-divest. Oh. Habang si ACT-CIS Representative Ed Vic Yap ay inaakusahan na nakatanggap umano ng pera mula sa constructor couple na sina Curly at Sara Diskaya. Wala pang inilalabas ang dalawang mambabatas na opisyal na pahayag sa ngayon. Kabuuang 280 Etong problema, mga kababayan, dahil etong si Sara Diskaya magkakaroon na, 'di ba, ng warrant of arrest. Siyempre di na mahirapan dahil nandun na, sumuko na. Ngayon pag nahuli ito, 'di ba binabanggit naman nila si Eric Yap? Sila nagpangalan dun eh. 'Di ba? Na hindi mapangalanan ng isang mamang kalbo na taga Baguio na laging umiepal. 'Di ba? Na hindi niya maimbestigahan, na hindi niya mapangalanan. Oh, pero pinangalanan 'yan ng mga Diskaya. At dahil ang mga Diskaya ngayon, syempre, mga kababayan, mga ka-GPnatics, ito yung sinasabi ko dati, na itong si Marcoleta, ang gusto niya, ipasok muna sa Witness Protection Program ang mag-asawa. Syempre, kapag naipasok to sa Witness Protection Program, bye-bye na. 'Di ba? Hindi mo na pwedeng kasuhan to. Hindi na nila maibabalik yung mga ninakaw nila. Kasi, ano na sila dun eh? Absuelto na sila. 'Di ba? Mga kababayan, pero ibang sitwasyon ngayon. Kasi ang sinasabi pa, kulang yung narrative ko. Kasi yung sinabi ni Marcoleta, hindi nyo alam na yung mga tao na yun ay makakatulong sa inyo para makahanap kayo ng impormasyon at makakuha kayo ng impormasyon at magturupa. Mali. Mga kababayan, mali. Mali. Kasi sila, ang gusto nila, ang gobyerno ay paikutin nila sa kanilang mga kamay. Gusto nilang sabihin, hindi kami magsasalita kung hindi nyo kami tutulungan. Hindi kami magsasalita kung hindi nyo kami pagbibigyan. Mali, di ba? Ganon ang gusto nilang palabasin. Ang style ni PBBM ganito. Parehas kami ng trip ni PBBM.
O sige, hindi kayo makausap ng maayos? Hindi kayo makuha sa ganito sa pakiusapan? Gusto nyo, style nyo, masunod? Hindi. Iki-case namin kayo. Kami ang magpapasunod sa inyo. Kasuhan, ikulong. O, pag nakulong, hindi ba posible na umamin itong mga to? Na magsalita? Di ba? Kasi wala na silang choice. Nakakulong na sila eh. O, syempre mga kababayan, kapag ikaw yung nakakulong, sasabihin mo, kami lang ang makukulong? Di ba? O, para damay-damay tayo, sasabihin na namin kung sino-sino kayo. Sasabihin na namin kung sino yung mga nakatanggap sa amin. Hindi lang nung panahon ni BBM. Panahon pa ni Digong Duterte. Di ba mas maganda yon? Na ikaw ang nagdidikta ng pace ng progreso ng trabaho o ng gusto mong ipagawa. I mean, ng gusto mo na mangyari. Di ba hindi yung ikaw yung bibit-bitin? Gusto mo yung sayaw nila ang sundin o gusto nila yung sayaw nila ang sundin? Mali, di ba? Ganun ang gusto kasi ni Marcoleta eh. Pagbigyan nyo yung mga diskaya para tulungan nila ang gobyerno, mali. Kriminal nga eh. Kriminal. Di ba? Ang kriminal, ang sumusunod dapat sa batas. Ang executive, ang nag-i-implement ng batas. Di ba? Sila ang pasunurin. Kung ayaw nyo na makuha sa santong dasalan, sa santong paspasan, at sa santong kulungan, kayo dapat bitbitin. Diba? O, di nawala yung tapang-tapangan ng mga hayop. Subuko. Diba? Hindi, nagdapang-tapangan lang naman ito, Sir Smokey, dahil alam nila, merong kakampi sa kanila. Alam nila na may nagtatanggol sa kanila eh. Yap, alam ko, Sara Isungay. Alam ko yon, Ilocano po ako. Sara sa Tagalog ay Sungay, idol. Opo, alam ko po yun. Oo. Yan ang kailangan natin, tapang at kamay na bakal para magsisuko yung mga galit sa pera ng bayan. Tama. 'Di ba? Hindi yung sabi ko nga kanina, hindi yung sayaw nila ang susundin natin. Dapat yung sayaw ng gobyerno, ng eksekutibo ang manaig. 'Di ba? Dali na kung hindi kayang dalin sa ganito sa pakiusapan, dalin natin sa sa marahas na paraan. Walang iya kayo. Gusto nyo kami ang paliguin ninyo sa sarili naming mantika? Ha? Samantalang kayo itong kung hindi dahil sa inyo. Di ba? Alam naman natin sa kanila nagsimulang korupsyon eh. Sila yung nag-bribe dun sa mga nakaupo sa gobyerno para tangkilikin yung masamang gawain. Oh. Tapos gusto nung isang mamang mukhang bulldog ipagtanggol. Gusto bigyan ng tawag dito, witness protection program para safe na sila. Oh. Bank account ang na-freeze, 22 insurance policy, 3 securities account, at 8 sasakyang panghimpapawid, kabilang ang mga eroplano at helicopter na konektado sa Skyyard Aviation. Ipinunto ng Pangulo na malaking bagay ang freeze order para maiwasan na ang paggalaw o pagbebenta ng naturang mga assets habang kasalukuyan ng investigasyon. Kailangan natin ang mga freeze order na ito para hindi maibenta ang mga ari-arian at para maibalik natin sa ating mga kababayan ang bawat pisong pinaghihinalaang ninakaw. Kita nyo na? Oh. O yung friend ko dyan ha, baka nakikinig ka sa akin ngayon. Sana maliwanag sa'yo na hindi nagbablog si Pangulong Bongbong Marcos para maging vlogger. Maliwanag dito na ito ay isang estratehiya na meron itong kaakibat, mga kababayan, na pagpapasya. Hindi ito basta-basta yung naglabas lang para may mema lang, may masabi lang, hindi ganon. Diba? Sabi ko nga, dati naman nang lumalabas sa page, sa channel niya si Pangulong Bongbong Marcos. Pero ngayon, iba ang kalakaran eh. Diba? Cywar. O, mind, chess master.
Kailangan yung atake hindi lang iisang direksyon. Kailangan yung atake iba't iba para hindi nila alam kung paano sila sasalag. Oh, anong nangyari, mga kababayan, dun sa pinagmamalaki nila? 'Di ba? Anong nangyari dun sa sinasabi nila ngayon si Sara Diskaya? Sumuko. Oh, ito yung ano diyan. Humarap sa NBI ang contractor na si Sara Diskaya bago pa man lumabas ang arrest warrant laban sa kanya. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 anchor Edling Gaubok. Nakapanayam nyo kanina sa programang StoryCon. Ang abogado ni Sara Diskaya, wala pa namang warrant of arrest labas sa kanya. So, ano eksaktong legal status niya ngayon? Well, Jiggy, kausap nga namin kanina si Cornelio Samaniego, yung abogado ni Sara Diskaya sa programang StoryCon. At pagkakadescribe niya dun sa sitwasyon ni Sara Diskaya at this particular time is para siyang visitor sa NBI. Tama naman, visitor. Pero kakaibang visitor to. Visitor na nag-aantay ng kanyang warrant of arrest. 'Di ba? Mga kababayan, natakot to. Kaysa nga naman madisgrasya sa labas. Doon na lang siya sa kustodiya ng NBI. Pero may tanong ako dito Mga kababayan, paano to? Hindi ba makasuhan ng NBI dito ng illegal detention? Well, sabi naman ay parang ang dating daw nito ay isang, 'di ba, bisita. Hindi po ikinulong kasi siyempre ang illegal detention kung ito ay ayaw mong pakawalan, 'di ba? Tapos itong tao na to ay tawag dito, pinipigilan mo na kumilos or sabihin natin makakilos o gawin ang kanyang gusto. Yes, siya'y sumuko ng kusa at wala pang arrest warrant. So technically, hindi pa siya kailangan mag-turn over ng kanyang sarili sa NBI o saan mang otoridad. Pero nagkusa na raw sila kasi inaasahan nila na lalabas naman talaga ang arrest warrant at parang wala nang problema sa hanap-hanapan. Sumuko rin ang kanyang pamangkin, si Roma Diskaya ng St. Timothy. Ngayon, anong proseso dyan? Ang inaasahan... Kita nyo, mga kababayan? Sa friend ko dyan sa friend ko dyan na nanonood. Hindi lang pala si Sara Diskaya ang sumuko, pati yung pamangkin niya. Di 2 in 1, para kang ano nito isang bato, dalawang bird kaagad yung nahuli. Dalawa yung kaagad yung natakot. 'Di ba? Mga kababayan, minsan kasi kailangan natin gumamit ng mga kahit papano kasi kilala naman natin si Pangulong Bongbong Marcos, napakahinahon pero nakita na rin natin na minsan magalit pero nagalit pero ano pa rin talagang very kalmado pa rin, 'di ba? Pero alam natin galit. Ngayon nagpakita ng takot itong mga to kusang sumuko Sa nila kahit wala pang arrest warrant, mananatili si Sara Diskaya sa NBI custody hanggang lumabas ang arrest warrant. After which, yung NBI will send a notice of service of the arrest warrant to the courts para alam ng korte na nasa custody na nila si Sara Diskaya. Para panigurado. At, para hindi sila mabaliktad, baka sabihin illegal detention, 'di ba? Desisyong humarap sa NBI si Sara Diskaya. May kinalaman ba ito sa pahayag ni PBBM kanina? Well, supposedly, wala daw kinalaman doon sa pahayag ni BBM na lalabas yung arrest warrant. Wala daw kinalaman. Supposedly. Siyempre, hindi nila aminin yun. Diba? But the truth is, mga kababayan, takot po yan. Imposible naman. Kasi, ganito lang yan. Without the statement of our own president, would you believe, lalabas itong si Sara Diskaya? Pupunta sa NBI? I really doubt it. 'Di ba? Hindi ko lubos maisip, mga kababayan, na kasi tingnan nyo si Sara Diskaya, si Pacifico, doon nga lang sa sa DOJ 'Di ba? Hindi na nila gusto makipagtulungan. Sa NBI pa kaya? Kasi they would have did it, 'di ba? Ginawa na sana nila ito bago pa man lumabas yung pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. So sasabihin nyo na walang kinalaman yung pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos? Huwag nyo kaming gawing bata.
Kasi, dapat ginawa nyo na ito eh. Just before the statement of our own president. Di ba? Mga kababayan, tama ba ako? Oo. Ni Sara Diskaya. Actually, yung sabi ni Atty. Samaniego, kung gusto lang daw ng mag-asawa, matagal silang lumabas ng bansa. Wala raw silang obligasyon to stay here hanggat wala pang arrest warrant. So, Kalokohan. Ano lang yan? Taktika lang yan ni Samaniego. So, if you take it from his point of view or from the couple's point of view, nagmamagandang loob daw sila para ipakita na sila ay very cooperative pa rin sa gobyerno. Biglang naging cooperative. Biglang naging cooperative? Ano pa bago-bago? Parang nakinig na ba kayo kay Lacson? Sabi kasi ni Lacson sa kanila, kung ako sa inyo, Diskaya Couple, sumugal kayo. Sumugal kayo. Hindi yung lagi kayong gusto nyo, yung nasusunod yun sa inyo. Oh. Gamat hindi nagkakasundo doon sa ibang mga issues kaya po ng yung pagiging state witness o bahagi ng Witness Protection Program at doon sa issue ng restitution. Jiggy. At nabanggit ba nila yung pagnanais na maging state witness? Ang sabi ni Atty. Samaniego, interesado pa rin ang mga Diskaya na maging state witness. Ang problema daw nila Ay, mali. Mali yun, Corazon Taiko. Hindi naman makakalabas kasi nasa watchlist. Hindi. Mali yan. Okay. Para natin, itama natin. Ma'am Corazon Taiko, ganito. Kasi nasa ilbo lang. Okay, nasa ilbo lang. Nasa watchlist lang. Nasa ilbo lang. Okay? Immigration Lookout Bulletin Order. Ibig sabihin nun, pwede silang lumabas, pero kailangan magpaalam sila kung saan sila pupunta. Okay, hindi yan kagaya ng whole departure order. Ang whole departure order, hindi na sila pwedeng lumabas ng bansa. Paano GP kapag lumabas sila illegal exit? Ibang usapan naman yun, syempre. Ibang usapan yun. Ang pinag-uusapan natin dito is legal exit, 'di ba? Kapag nasa ilbo, Immigration Lookout Bulletin Order, nasa watchlist, pwede silang lumabas. Pero kapag nasa whole departure order, wala silang karapatan lumabas. I-hold sila. Okay? Yun ang pagkakaiba nun. ayon kay Atty. Samaniego, ay paiba-iba ang mga hinihingi raw ng kanilang mga kausap, whether it's the prosecution or the ICI or the DOJ. So we were asking them, so ano yung paiba-iba doon sa mga kinakausap ninyo na mga demand? Ang sabi niya, for example, restitution daw. Ang korte lamang, ang kanilang panig, korte lamang daw ang maaring mag-utos ng restitution o civil liability sa kanilang mag-asawa. That's number one. Makulit talaga itong mga to, no? Mga kababayan, talagang pinakikinggan nila kung ano yung sinasabi ni Marcoleta. Na wala daw restitution, hindi daw nakasulat doon sa mga kababayan kapag ikaw ay nag-a-apply ng Witness Protection Program. Sabi ko nga, sabi na nga rin ng mga ibang mga abogado, bahala ang DOJ na magtakda ng kanilang memorandum of agreement sa inyo. 'Di ba? Kung gusto nila, in good faith, sabihin ninyo, ilalagay nila doon, kailangan, para makita natin na totoo kayo at gusto nyo makinabang, kailangan magsoli kayo ng ganito, ganyan, yung mga ninakaw nyo. 'Di ba? Mga kababayan, kagaya nung si Yusek Bernardo, si Henry Alcantara, maging itong si Bryce Hernandez, 'di ba? In good faith. Oh. 'Yun ang mga dapat paniwalaan, hindi yung mga ganito. Number two, as far as the couple is concerned daw, according to Atty. Samaniego, legal ang lahat na perang kanilang pag-aari. Wala raw silang ninakaw sa gobyerno. Yan ang problema, Corazon Taiko. Corazon Villar, sorry. Parehas lang ba to? Si Corazon Taiko at Corazon Villar? Para parehas lang. Okay. Ma'am Corazon Villar, bakit po hindi pa ituloy na HBO, iniimbestigahan na po? Yan ang problema sa gobyerno natin. Di ba? Lagi ako nagsasabi, mga kababayan, dapat kapag iniimbestigahan ng isang tao, dapat matik whole departure order kaagad.
Bakit hindi na dapat kailangan dumaan sa ILBO. Dapat hold departure order kaagad. So sabihan natin, ikalat natin ang video na ito para alam niyo na yung mga mambabatas natin hindi mambubutas. 'Di ba kasi yan nagiging escape yan ng mga may kaso. Wala pa namang wala pa namang hold departure ILBO pa lang naman, labas muna kami. Wala silang dinampot o dinukot at lahat ng kanilang mga kontrata ay dumaan sa proseso, sa public bidding at in effect, wala silang ninakaw. Oo. Siyempre, hindi yan ako naman, kaya sinasabi siguro ni Samaniego to, pero sasabihin ko sa'yo, Samaniego, abogado ka talaga. Bakit? Puchik. Dakila kang sinungaling Pero alam naman natin na trabaho yan ng mga abogado. Hindi nila sasabihin na yung kliyente nila ay nagnakaw. Hindi nila sasabihin na yung tawag dito yung kliyente nila ay may ghost project. Hindi nila sasabihin yon. Kasi once they admitted, mga kababayan, ay hindi na sila pagkakatiwalaan ng kanilang kliyente. At syempre, kapag hindi na pinagkatiwalaan, wala nang sahod. 'Di ba? Yung mga abogado, ang binibuild niyan to prolong yung relationship between client and the attorney. Mga kababayan, yan yung ginagawa nila yan Pinapatagal, 'di ba? Kung tutusin nga, sabi ni Boying Rimulya, pwedeng ang hilingin yung mabilisan na ano ba tawag dito? Nakalimutan ko yung terminology na ginagamit. Basta sa korte daw, mabilis na pagdinig. 'Di ba? Hindi daw yung pinapatagal. Kaya lang, yung mga abogado, para kumita, 'di ba? Inihiling nila na i-delay yung yung pagdinig. Kasi nga doon si kumikita yung mga abogado. 'Di ba? At hindi aamin yung mga abogado na kliyente nila ay guilty. Siyempre, talo sila doon. Kita mo si Kaufman. Anong ginagawa ni Kaufman? Di ba? Ang ginagawa ni Kaufman, file ng mga kababayan, appeal ng appeal. Kahit pa ulit-ulit lang, kahit walang kwenta yung mga naratibo niya. That is as far as they're concerned. So ang sinasabi nila, anong restitution na pinag-uusapan natin kung wala naman kami ninakaw? Yan po yung kanilang panig. At pagdating dito nga sa... Ay talaga? Merong live na ganon? Debate ni Bam tapos ni Mr. 2K? Parang masarap yun Dapat may batas sa BI hanggat may iniimbestigahan ang ahensya ng gobyerno sa mga taong involved sa mga anomalya, may departure order na agad para hindi na nakakatakas pa. Exactly. 'Di ba? Dapat talaga maaprubahan ang anti-dynasty law para matigil ang mga pamilya, kapatid, kamag-anak na sila lang nakikita sa gobyerno. Paulit-ulit nakakasawa, no? Di nagnakaw yung sa Davao, bayad na. Yun nga Yun nga po, Reynaldo Gara, 'di ba? Sabi nung abogado ay wala daw ninakaw. 'Di ba? Wala daw kinuha. Kitang-kita naman, inimbestigan, may probable cause Nakalagay doon, mga kababayan, completed yung project. Pero, walang naumpisahan. Walang nakikita. Walang physical na construction na nangyari doon. So, yun ang walang ninakaw. Would you believe, Attorney Samaniego, na lalabasan siya ng warrant of arrest nang walang katibayan? Sasabihin nila, hindi, mali kasi yung coordinates. Kasi yung laging sinasabi ni Pacifico, no? Mali kasi yung binigay na coordinates. Tanga. Ano yung mga investigador na nagloloko lang? Hindi nila kukunin yung tamang coordinate? Yamanan ng mga Diskaya, marami nang na-free sa kanilang mga asset. May naging payag ba, abogado ng Diskaya, kung kumusta na yung mga assets talaga ng mga Diskaya? Ang pagkakasabi ni Atty. Samaniego, at this particular point, financially constrained yung mag-asawang Diskaya. Actually, Jiggy, may interesting discussion namin kanina with Atty. Samaniego Kasi yun nga, ini-insist ni Atty. Samaniego na legal lahat ng kaperahan
ng mga diskaya at wala raw sila ninakaw. Yeah, that's true that it has to be proven pa in court. Oo, tama pero naman. ang usapan dun sa ano, kung ganun, na legal lang pera ng mga diskaya, bakit sila nakapagbayad ng mga daan-daang mga milyong piso na panuhol sa mga district engineer, mga public works officials, and if ever mga politiko? That's exactly my point, mga kababayan. 'Di ba? Sabi ko hindi aamin si Attorney Samaniego. But the thing is, mga kababayan, it was already admitted 'di ba? Inadmit na ito ni Pacifico maging ni Sara Diskaya na sila ay nagbabayad sa mga politiko para sila ay manalo dun sa mga bidding. So technically, mga kababayan, kapag ang isang bidding ay nangyayari, bidding-biddingan na lang, parang, anong tawag dito mga kababayan, formality na lang ang nangyayari. 'Di ba? Kasi alam mo na predicted na kung sino mananalo. Dahil nga, nagbigay ka ng tinatawag na lagay, 'di ba? Nagbigay ka ng SOP, ay hindi mo sasabihin na yung kinita mo doon ay nasa mabuting paraan o nanggaling sa mabuting paraan. 'Di ba? Kasi the reason why you got that project dahil nanuhol ka. Tapos sasabihin ng abogado, malinis. Kailan naging malinis 'yon? Pero ako naman naiintindihan ko 'yon. Abogado 'yan 'Di ba? Abogado 'yan. Ilalaban 'yan kahit mali. Hahanap 'yan ng teknikalidad. Pag alam niyang talo, technicality ang hahagilapin yan. Naniniwala ako dun. Ganyan naman ang mga abogado At saka yan, syempre, diskaya yan. 'Di ba? Kaya nga, nagulat ako sa pahayag ni Aramina. Si Aramina pa naman yung isa sa mga dahilan ng paglaki ko. 'Di ba? Tapos sabi ba naman niya, mga kababayan, si BBM daw dapat ang makulong, hindi ang mga diskaya kasi biktima lang daw. Walang hiya. Saan ka nakakita ng biktima? Ikaw yung nanunuhol, mga kababayan, just to get the project? Diba? Ikaw ang dahilan kung bakit naging ganid ang mga ito. Kasi pumapayag ka na gawin ang bagay na hindi dapat. Sabihin, biktima? Talagang, how are they able to afford? mabuti na lang natalo yung grupo nila Sara Diskaya mabuti na lang natalo yung grupo nila Aramina. Magkakagrupo yan sila sa Pasig. Alam nyo ba? May makukwento ako may mga grupo dyan dati nung halalan. May kumukontak sa amin ni JDB, mga kababayan. Kaya lang di kami pumayag. I-content daw namin yan, si Sara Diskaya. Naku, sabi ko, ayaw ko. Pakialam ko dyan. At saka ayaw ko na may umahawak sa akin. Pero, nakipag-usap kami doon. Just to, para makita natin yung mga galawan. Kasi, we are new Bago lang kami sa ganito, di ba? Nakipag-usap kami. Kaya lang, mga kababayan, ayaw namin ng style na ganon. Kaya sabi ko, naku. Ano to? Baho keke. Di nagsasabon. Walang iyan. Sabi pa, si PBBM daw dapat makulong. Biktima daw ang mga diskaya. Diyos ko. Maging itong si Attorney Samaniego, wala silang ninakaw. Walang ghost project. Lahat yun legal. Tingnan nyo. Pakinggan nyo Yung pagbayad ng mga perang ito na napakalaki sa mga taong yan na nanunuhol daw sa kanila. Ang sabi ni Atty. Samaniego, let's be realistic daw. Let's be realistic. Talagang gawain yan na suhulan doon sa mga public works contracts. So next question namin is, kung ganun, saan nila kinukuha ang pera para manuhol? If you're doing the projects properly, implementing the projects as bidded out, dapat sapat lang yan para sa proyekto. Saan mo nakuha yung perang panuhol na ayon sa'yo, legal naman? Ang sabi ni Atty. Samaniego, well, from the very start daw, quadruple A contractors na mga diskaya at doon sila humuhugot ng pera. So, ibig mo sabihin na from their own savings, kinukuha ng mga diskaya ang panuhol nila doon sa mga politiko at sa mga engineer? Ganun daw. So, medyo fantabulous ng konti, pero that's their point of view na ayon sa kanila,
Legal ang pera ng mga Diskaya at ang anumang pinanggagastos nila. Okay, granting na legal yung pera ng mga Diskaya. Pero, mga kababayan, paano naman natin sasabihin na yung ginagawa nilang panunuhol, yun ba ay legal? So, it's very contradicting. Di ba? Nakakatawa itong mga to. Okay, so ayan mga kababayan, mga ka-GP Natics ha. Well, meron pa sana akong dalawang topic. Pero mamaya na lang natin. Second batch, mga ka-GP Natics. Okay? Mamayang 6:30 po ng gabi ay magkita-kita po muli tayo. At hindi ko na kaya. pasensya. At kailangan natin magpahinga muna at baka masobrahan. Okay? Interval lang konti, pero 6:30, kita-kita tayo. Bye guys! See you! Mga abogado ng Diskaya mukhang pera. Lahat naman natin na abogado. Diba? Tapos na.